Economic slowdown dahil sa korupsyon. Asahan ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, may epekto din aniya sa ekonomiya ang ipinatigil na reblocking ng DPWH sa lahat ng government projects. Para sa detalye, kunin natin kay Mean Corvera. Mean. Nagbabala ang Department of Finance ng posibleng pagbagal ng ekonomiya ngayong huling quarter ng 2025 hanggang sa unang quarter ng 2026 dahil sa nangyaring korupsyon, partikular na sa mga flood control projects. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na bunsod yan ng desisyon ng gobyerno na mag-slow down sa paggastos ng pondo. Partikular na anya rito ang desisyon ng Department of Public Works and Highways na ipatigil muna ang lahat ng road reblocking projects sa buong bansa habang hindi pa nare-resolba ang nabunyag ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Sabi ni Recto, nangangahulugan ito na hindi uusad ng ekonomiya dahil magpapabagal ito sa construction industry at wala ring makukolektang buwis hinggil dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Ralph Recto. Start domestically, internally. Posible magkaroon ng slowdown in growth itong third quarter because of all the reforms being initiated by our President. Nasiguraduhin na magastos ng tama ang taxpayers' money in executing the budget as well. So, magkaroon ng posibleng slowdown ang economic growth natin dahil pag nag-slow down ang gobyerno sa paggastos, posibleng tamaan yung ekonomiya natin dito a bit. Samantala, sabi pa ng kalihim, malaki rin ang kinakaharap na problema ng Pilipinas ngayon globally, kabilang na ang nananatiling geopolitical tension, nagpapatuloy na problema ng Pilipinas sa panggigipit ng China at ang banta ni US President Donald Trump sa China na papatawan ng 100% tariff. Nangangahulugan lang anya ito na titigil ang kalakalan sa dalawang bansa o trade war na maapektuhan din ang ekonomiya ng Pilipinas. Pag-amin pa ni Recto, kung hindi napunta sa korupsyon ang bahagi ng budget para sa flood control, lumago sana ang ekonomiya ng 6 hanggang 6.2% ngayong taon. Sa ngayon, ramdam na anya ng BIR ang pagbabawas ng koleksyon sa pamahalaan. Sabi ni Finance Chair Win Gatchalian, posibleng epekto ito ng pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno.